Hello, hello mga kalaki! Welcome to my channel, EA Lucky Vlog at iba pa. Kung bago ka sa channel ko, please subscribe, like, share, and comment. And please, pakitapos nyo po yung video para matutunan ninyo. Pwede nyo itong gawin sa business at pampamilya. At ang maganda rito, may matututunan din kayo. Salamat! Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Sana nasa mabuti po kayo lahat na kalagayan. Kumusta po? Welcome to my channel, EA Lucky Vlog at iba pa. So ngayon, i-share ko po sa inyo yung luto ko ng aming tanghalian. Yan. Ano po ito? Ito po ay ang kalderetang baka. Sana po, sundan nyo na lang po sunod-sunod para malaman po ninyo kung paano ko po ito niluto. Ito po ay luto ko na walang halo, walang MSG, walang ibang pampalasa, kundi natural lang po. Ang pampalasa ko lang po rito ay ang patis, yan, asin, ayan, at konting sugar. Yan. So yan po, so naggisa na po ako ngayon. Maggisa po tayo, ilagay na po natin yung bawang, sibuyas. Tapos po, hayaan po natin itong maluto. Hindi naman po sunog. Ayan po. So, kung gusto nyo pong ma-shoutout, comment lang po kayo para sa next video ko po. Ma-shoutout ko po kayo. And, paki-like na rin po and share para po makita naman po ng iba yung aking pong video. At sana po, panoorin niyo po ito till end para naman po sa aking watch time. Salamat! Ayan po. So, ginisa ko na po. Nagigisa na po ako ngayon ng sibuyas at ng bawang. Hayaan lang po natin na yung bawang at sibuyas ay gisang-gisa. Kasi meron din po yung sariling lasa na para po pag kumatas, sasama rin po siya sa ating lutuin. Na isa rin sa magbibigay din pong sarap sa ating pong lutuin. Wag lang pong hayaan na masunog. Ayun po, ngayon luto na po. So ayan na po, nilagay ko na po yung baka. Pasensya na po kayo sa aking baka. Talagang hindi po maganda yung hiwa niya. Kasi po binili ko po ito sa grocery na naka-cubes. Naka-plastic po siya, frozen, tapos naka-cubes po siya. Ang ganda talaga ng ayos. Ang ganda ng presentation. Hindi ko nga lang napicturan. Pero nung nawala na yung pagka-frozen, eto na, nung inilaga ko na siya, ganyan, durug-durug, hindi pala maganda. Akala ko cubes talaga siya. So, yun, lesson learned. So, yan. So, balik tayo. Ito pong baka, pinakuluan ko na po yan kanina. So, kasi masyado siyang matigas, so pin-pressure cooker ko siya. So, habang pinakuluan ko siya, tinimplahan ko na rin po siya ng laurel, ng paminta. Ayan po. Yun po. Then, pinakuluan ko po siya ng mga 20 minutes. Sa 20 minutes, lumambot na naman po siya. Ayan. So, wag naman po kasing masyadong malambot kasi pangit naman pagka durug-durug na. Ayan. So, ayan po. Pagpasensyahan nyo na po yung aking baka. Akala ko nga po pagkaganda-ganda yung pala puro pang mataba. Tapos yung laman, maliliit lang talaga. So parang kinubes lang talaga siya. Siguro nilagay po sa hulmahan, tapos pinreaser, tapos ngayon at saka po ibinalot. So ayan, so pakuluan lang po natin. Hayaan lang po natin, let it simmer and boiled para po sa anong kadahilanan, para po lumabas na yung pinakalasa ng baka, yung nagmamantika siya. Di po ba? Yan, yung nagmamantika. Nakikita nyo po, kumukulo na siya.
So, kanina butter lang yung nilagay natin. Ngayon, meron na siyang sariling oil. Naglalabas na. So, hayaan lang natin. Palabasin pa rin natin. Kasi ang gusto ko po dito, lumabas po yung pinakalasa ng baka para masarap po yung kaldereta na kahit na hindi na natin timplahan ng kung anong pampalasa, lalabas po na masarap yung pong lutuin. So, mahinang apoy lang po yan, parang malakas lang po ng konti sa nagiinin. Ayan po. Sige po, wag po kayong mainip na halu-haluin natin para hindi naman po siya manikit. Ayan, nakikita nyo po yung tumutulo na na parang tubig. So, yun po yung katas. Wag niyo po yung itapon, so hayaan po nating masama doon kasi kasama po yun sa katas. Yan. So, paano ko po ito natutunan? Ganito po kasi magluto yung nanay ko na namana niya rin naman po sa lola niya. Ay, sa nanay po pala niya, which is na lola ko. Yan. Kasi hindi po talaga kami mahilig maglagay ng mga pampalasa. So ngayon nakita ko lumabas na. Ngayon lagyan naman natin ng tomato sauce. Lumabas na po kasi yung lasa niya, and then nangamoy na, nagmantika na po siya. So ngayon simulan ko na pong ilagay yung mga rekado. So dito hindi naman po ibig sabihin na ganyan tatak din po yung ilagay ninyo. So nangyari lang na yan po yung nabili ko. Yan. Kasi gusto ko yung medyo manamis-namis, parang Filipino style. Yan po. So, haluin lang po natin siya hanggang sa maluto rin po yung tomato sauce. Medyo matagal po talaga akong mag-isa. Matagal po talaga akong magluto. Kasi see to it na talagang pinalalabas ko talaga yung tamang katas ng bawat rekado at ng sangkap o ng aking lutuin. Ngayon po, lalagyan ko na po ito ng gata. Kasi nakita ko na medyo luto-luto na rin yung tomato sauce. Ngayon, ang lutuin naman po natin yung gata. So, hindi na po ako nagpiga, kaya yan na po yung binili ko. Kasi naranasan ko na rin po ito, yung Coco Mama, na maganda naman po siya. So, purong gata na po siya, pero malasa siya. Lalagyan mo lang talaga ng konting sugar. Kasi ginamit ko na rin po ito sa palitaw latik. Na video ko, ayan, nung kailan lang. Ayan po. So, i-mix lang po natin. And then, hayaan din po natin na mag-boiled. Hanggang sa maluto na rin po yung gata niya. So, yung dami po ng ingredients, bahala na po kayo kasi sa akin kasi konti lang. Tatlo lang naman po kaming kakain dito, kaya tamang-tama lang sa amin yan para sa tanghalian. Pero syempre, depende sa sukat o dami ng baka mo. So, ganun din po yung dami ng iluluto mo. Kasi ito po sa akin, less than 1/2 lang po siya. Ayan po, so hayaan lang po natin siya din na kumulo hanggang sa maluto po yung gata. Sunod-sunurin nyo na lang po kung paano nyo po nakita. Pero sasabihin ko po sa inyo, talaga napakasarap talaga nito. Ang sarap itong way ng pagluluto ko po ng kaldereta. Ayan po. So nakikita nyo po, luto na yung gata, naghalo na po yung gata at saka po yung tomato sauce, kaya medyo may kulay na po siya.
Parang mamink-mink na po siya dyan kasi nagmix na po yung red at saka po yung white. Ito po, naglagay po ako ng bali 1 cup po yan ng fresh milk. Optional naman po yan, pero ako mas prepare ko na maglagay po ng fresh milk para po mas masarap. Tapos po, ito po yung nilagay ko na Rino, na liver spread. So, wala po kasi ako nabili na Rino. So, ayan, Philips. Nasubukan ko na rin yan naman before. Masarap din naman siya. At mas mura siya. Ayan po. So, hayaan lang din po natin, haluin natin, and then hayaan din po natin uli na kumulo para lumabas din po yung katas nung inilagay po natin. Ayan po. So, isinabay ko na rin po yung gulay. Yung carrots po, nilagay ko na rin po. Para lumambot na rin po siya. So, maya-maya ng konti. Ayan. Pag medyo nakuluan na po ng konti yung carrot, ilagay naman po natin yung patatas. So, hindi ko na po siya binalatan kasi mga baby potato po yan. Nilinis ko na lang po siyang mabuti para pagkakinain. Malinis. Ayan po. So, haluin lang po natin din uli para lumambot yung mga inilagay po nating gulay. Dito po nag-add po ako ng broth. Ng broth po yung pinagkuluan po ng baka. So hinay-hinay lang din po yung pag-add kasi hindi naman po natin hinahangat na maging masabaw. Kasi yung pong kaldereta, ito po ay malapot. Kaya kailangan, dahil hindi naman po ako maglalagay ng pampalapot, so lalapot na lang po siya ng kusa. Dahil yan, naglagay ako ng keso, lalapot siya dahil sa keso at lalapot din siya dahil po siya sa patatas. Optional din po yung keso, pero kung gusto nyo pong talagang masarap ang kaldereta po ninyo, maglagay po kayo ng keso. Kahit anong pong keso, pwede nyo pong ilagay. Dahil sa inyo din po yung dami ng gusto nyo pong ilagay. Hindi po mozzarella yung nilagay ko, yan po ay ordinaryong keso lang. So nagdagdag po uli ako ng broth, yung beef broth natin o yung sabaw, kasi medyo nakita ko medyo malapot pa. Hindi po kasi maluluto yung gulay natin dahil matigas po yung carrot at saka po yung patatas. Ngayon po, tinakpan ko para mas maganda po yung pagkulo niya. So guys, please subscribe, comment sa mga gustong ma-shoutout sa next na video ko. Comment lang po kayo. Like and share na rin. And please watch until end. Ayan, nagagalit pa yung carrot. Diba? Medyo galit pa siya kasi napakatigas pa niya talaga.
Ayan na, kumakatas-katas na. Ang kulong-kulo na talaga siya. Tingnan natin kung malambot pa na yung ating patatas at saka yung carrot. Oh, matigas-tigas pa din. Pero medyo may tusok na siya. Ayan po, medyo may tusok na siya. Kasi hindi ko siya finray kasama ng paggigisa. Kasi gusto ko siya na kasama dun sa pagkulo para pagka may bite tayo, medyo even yung patatas at saka po yung carrot, kalasa po ng kaldereta. Kasi yung iba piniprito lang po and then inilalagay lang siya sa ibabaw. So dito makakain mo talaga ng lahat siya lasang kaldereta. Itong carrot at saka yung patatas, hindi ko naman siya masyadong palalambutin. Half done lang siya, half done. Ganun po yung gusto ko para yung mga vitamin na handun pa din. Hindi siya yung lasog na lasog. Anyway, may mga ipin naman po tayo. Pero nasa inyo pa rin po kung paano po yung pagluluto. Ayan. So ito yun, sunod-sunod lamang po kung paano po ako magluto o ang pamilya po namin ng kalderetang baka. Ayan, so natusok na, lumubog na ng kahit paano yung kaldero. Ayan na, nilakasan ko po kasi talaga yung apoy, kaya masyado siyang mausok. So, yan. Hayaan pa lang din po natin kumulo. And then, ayan na, nako, ang bango. At tingnan nyo po yung kulay, talagang napakaganda ng kulay. Oh, ang sarap-sarap na. Pero dito pakuluan pa natin kasi meron pa siyang sabaw. Pero nasa inyo rin po kung gusto nyo po ng masabaw, lalo na po kung meron kayong mga bata, 'di ba? Ayan, naglagay po ako ng sugar. Para medyo meron siyang kagat ng tamis. Maganda po kayo sa kaldereta, may kagat ng tamis, may kagat ng alat. Tapos malinamnam. Ayan po. Pero kung meron po kayong anak o marami po kayo sa pamilya at mahilig din po kayo ng sarsa, so pwede rin po na masabaw. Ayan po. Ako po ang prepare ko dyan, medyo palalaputin ko siya ng konti. So dito naglagay po tayo ng paminta. Ayan. So to taste, so nilagay po natin sugar, paminta, sugar, pepper. Ayan po. So, hinalo-halo ko po uli para ma-mix po yung paminta. Yan, nakita nyo naman, 'di ba? Ganda na. Sige lang po, pinapakuluan ko pa po para lumapot. And then okay na po lahat, malambot na yung baka, may timpla na rin po siya, may paminta na, may sugar. And then maya maya titikman ko po siya kasi ngayon may sabaw pa siya, may iba pa po yung lasa niyan kapag ka po yan ay medyo lumapot na. By the way, ang nilagay ko po ritong mantika ay hindi po mantika, kundi butter. Ayan na po. So, titikman ko na po siya. Para makita ko po kung ano po yung lasa. Ayan. So, nilagyan ko po siya ng konting patis. Medyo matabang-tabang. So, maghahalo po yung konting tamis at konting alat. Dinagdagan ko pa rin po uli ng konting paminta. Kasi yung po yung, nung tinikman ko siya, kung ano yung kulang para po sa panlasa ko.
So, nasa inyo po yun. Depende po sa panlasa nyo. Yan. So, hayaan lang po natin na kumulo. So, guys, eto tuloy-tuloy lang po ito. Tuloy-tuloy lang din yung pag-record. Kaya, wala po siyang pause. Kaya, ganyan. So, sana po hindi nyo rin i-pause at hindi nyo rin po i-advance para naman po tuloy-tuloy din, para rin po sa aking watch time, kasi yun po yung kailangan ko, guys, yung watch time ko. Malayo-layo pa po ang hahabulin ko sa aking watch time. Salamat po at sana po ay patuloy po kayo na tumangkilik sa mga ginagawa ko o sa pinopost ko na video para naman po lagi po tayong magkasama at lalong magkakilala. Sana rin po magbigay po kayo ng good comment o magagandang comment po at i-shoutout ko naman po kayo at sagutin ko rin po yung inyong mga comment. So dito nag-add na ako ng sili dahil alam niyo yung pamilya ko mahilig talaga sa sili. Yan. Medyo palapot na po siya, konti na lang. Ayan na po yung aking final na inilagay, yung red pepper o siling pula. Yan po yung magbibigay ng karagdagan lasa na magpapasarap talaga. Kaya mas marami, mas masarap. So dito, hindi ko rin po yan masyadong lulutuin. Half done lang, medyo crunchy. Ayan, nakikita nyo po, medyo malapot na siya kasi umiibabaw na po yung laman. Mas lalapot pa po yan kasi gawa nung may patatas. At saka yung nilagay po natin na keso, nalusaw na. So, tumutulong din po yung para palaputin din po yung ating lutuin. So, wala na po ako nilagay na kahit na ano, wala rin po yung pampalapot, wala po ring ibang pampalasa. Yun lang po yung nilagay ko. Pero, kahit subukan po ninyo kung paano ko rin niluto, yung tuloy-tuloy, sunod-sunod. Makikita nyo po, yun talagang lasa ng baka, yung lasa po ng masarap na kaldereta. Yan. Pero hindi ko po ito igagawing parang nagmamantika. Kasi ayoko rin po nung lasa nung nagmamantika ng kaldereta. So gusto ko po yan yung andun pa din yung lasa nung gata. Yan. Yung lasa nung gata at saka lasa nung baka. Lasa nung red pepper. So guys, please subscribe, please comment para ma-shoutout ko po kayo. Ayan po, nakita nyo po, medyo palapot na siya. Pero gaya po ng sabi ko, ayoko po nung nagmamantika, mas okay na sa akin yung medyo merong ng sarsa para pag hinalo sa kanin. Sarap niya na mainit na kanin. Ayan guys, tikiman time na tayo ngayon ng ating napakasarap na kaldereta. Mainit pa. Wow! Talagang bagong luto. So, tikman na natin. Hanap tayo ng maliit na piece. Ayan. Ayan na guys. Ang sarap. Bango. Talaga naman. Siyempre, hipa natin.
Wow! Wow! Sarap! Ang sarap! Manamis-namis. Na naglasa yung keso. Yung gatas. Halos lahat ng nilagay na sahog. Ang lapot ng salsa. In short, napakasarap. Hindi lang dahil sa luto ko ito, pero talagang masarap. Try nyo din. Try nyo din, guys. Gawin nyo lang yung ginawa ko. Sunod-sunod lang. Tapos ngayon, pakuluan nyo lang din mabuti. Palambutin. Yung ginawa ko na sangkot siyang mabuti para lumabas yung lasa ng baka. Diba? So, yun. Sundan nyo lang. And, please watch all my video na marami kayong matututunan ng mga bagong lutuin. Version ko, version ng nanay ko, version ng lola ko. Diba? So guys, thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel. Please share, comment, and like. So sa mga gusto na ipa-shoutout ko sila, so mag-comment lang po kayo. So may nag-comment sa akin noon, isa-shoutout ko talaga yon. Okay? So thank you guys. Maraming salamat. Thank you for your support.